I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Malaki. Okay, balik tayo dito guys sa front view ng bato. At ito ay isang specialized marker ng 4 na giveaway. Meaning to say, mayroong isa dito at mayroon pa siyang kasamang 3 na giveaway na kung saan ang distance galing dyan, kung dito man na gilid sa west, make that sa east, ay yan ay nasa 15 to 30 meters ang layo. Ganon din sa kabila, tingnan nyo doon, 15 to 30 meters. Pag may makita kayong bato dyan na medyo malaki, yan ay kasama ng mga marker. 4 yan ay nakapunterya sa direksyon ng north, south, west, east. At isang bato dyan ay missing, meaning to say 3 bato lang ang makikita nyo dyan sa area na yan. Okay, at tingnan natin guys ang likod nito. Ito na. So ganito ang pag-decode nito guys sa aking decoding partially. Kasi hindi naman ako nakapunta dyan. Hindi ko talaga nakita ang lahat ng signs dyan. May napansin ako dito na hugis na parang turtle siya. Ayan na, tingin siya dito. So check nyo guys kung saan nakaturo yan ang ground. Lagyan nyo ng linsa or line na straight. Kung saan yan tatama, doon kayo maghukay. Test dig ng 2 meters. Okay, at dito naman, ito ay teleskopyo. Meron niyang crosshair na ganyan yan. Parang yung sa sniper. At kung targetin mo yan ay dito yan banda.
Okay, kung saan tatama yung mata nyo guys, yung paningin nyo kung anong makita nyo ay doon kayo maghukay dito sa hole na ito. Parang ano siya, yung teleskopyo ng sniper na kung saan tatama ito guys ay doon kayo maghukay. Ayan, so kung may cross yan, ang nakikita mo ay itong portion dito. So diyan kayo, test dig na naman ng 2 meters. At kung walang anomalya ay patuloy sa other method of searching for giveaway ng mga kasama niyan. At kung napansin nyo ito guys, bakit siya nakapikit? Half lang yung pikas. Yung kabilang mata niya ay half opened. So meaning to say ay hindi talaga ito ang mata na ito ay panggulo lamang guys. Para maguluhan kayo kung saan kayo maghukay. Okay, at medyo nakatingin siya doon. Kaya dalawa ang pampagulo dito, itong bilog na butas at itong parang naka-half open lang na mata. So para sa akin ay i-cancel nyo na itong isa. Ito na lang ang bigyan ng pansin sa doon sa unahan. Okay, at ngayon paano naman hanapin yung ibang giveaway dyan guys? Using traditional method ng mga Hapon, pag nagbaon sila ay palaging 4 ang giveaway at isa ang bunker. Ngunit hindi na ako mag-encourage sa inyo sa bunker kasi ang bunker ay delikado, mapanganib, mayroong madisgrasya at napakalalim yan, 30 to 50 meters ang mga bunker. Kaya ito ang gawin natin guys. Itong bato na ito, kulayan natin ng pula. Itong bato na ito ay atin yan i-target doon na line. Gawa tayo ng line dyan. So lagyan natin yan ng north. Kung yan ay north dyan sa actual site, kung anong orientation dyan, yan ang ilagay nyo. Itong akin ay parang kuan lang na north yan. Estimate lang. So ito south. And then magkukross ako ng line sa kanyang gitna. Okay, meron nang nag-cross na line. Meaning itong west dito ay yan ay mayroong treasure. At karamihan ng treasure guys ay ang pagkabaon ay magkapareho lang ang distansya. Pag yan ay malaking emperor treasure. Okay, so east dito. Sa east, wala ka nang makikitang bato. Lupa na lang ngayon kasi kung lagyan pa nila yan ng isang bato ay mahalata na naka-cross yung mga items or naka-layout in traditional way ng mga Hapon. Kaya kung napansin nyo dito, ang isang bato ay malayo. Itong bato na ito ay malayo siya guys kumpara sa bato na ito. Yan ay sinadya para hindi mahanap yung treasure. Itong letter N naman sa north, tingnan nyo ang mga marker dyan. Kung merong arrow nagturo below, so below, hukay kayo dito. Sa below sa rock na yan. Ngayon, kung ano man ang distance nito, papunta dito, sabihin natin yan ay 15 meters. Yan din ang gamitin natin na 15 meters papunta dito. So dito yan, sa estimate ko ang 15 meters. So stop na tayo at dito tayo maghukay sa 15 meters. Galing sa gitna. Kung 15 meters itong bato dito. At kung yan ay 20, meaning to say 20 rin meters ang papunta dito. Ngayon, dito kayo na loko ng Hapon kasi malayo yung kanyang isang marker. Sasabihin natin na dito tayo maghukay sa front sa bato. Yun pala ang layo lang na dito lang. Sa 20 to 15 meters. Ngayon dito guys sa papuntang east ay ganun din. Sukat ka ng 15 or kung wala sa 20 meters kasi estimate lang na natin. Yan ang mga distance na yung traditional distance ginagamit palagi, typical ang tawag, typical distance of treasures. Ang agwat ng distansya ng mga bato ay 15 to 30.
meters. So dito tayo guys sa 15 muna, hukay. Test dig ng 2 meters. Okay, at pag mayroong makitang mga bagay-bagay, lalo na yung durog na bato na sinadya at pinurmang square, yan ay marker. Ganon din yung uling na mga kahoy na sinunog na uling na, yan din ay marker. Sa baba niyan, yan na yung giveaway na kung saan ang lalim niyan ay 2 meters hanggang 5 meters. Okay, at kung wala sa 15 ay proceed tayo sa 20 dito. So nakuha nyo ba guys ang pag-cross ko ng itong cross ng direksyon? Siguraduhin lamang na ang pag-cross nyo ng line ay itong cross na ito ay siguraduhin na yan ay 90 degrees. Ang 90 degrees yan ay perfect square. Kung lagyan mo yan dyan ng square, yan ay perfect square. Ang 90 degrees, nagaganyan yan, perfect square. At kalahati ng square ay 90. Make that 45. Ganyan. Kung hatiin yan, yan ay 45. Pero dito ito ay 90. 90 rin dito degrees. Ayan. At kung meron kayong metal detector ay mas madali. Kasi i-detect nyo ito. Kuha tayo ng metal detector. Okay, at nandito yung ating metal detector na ating prize for the second raffle draw. At ang gawin dyan guys ay itong linya, kung saan nakalinya ka dyan ng cross, ay yan ay i-detect nyo. Para sigurado mag-umpisa kayo dito sa gitna at papunta ka doon. Ang pag-detect ay pag ganyan-ganyan is swept yan. Ayan, at hindi mabilis, dahan-dahan lang hanggang sa likod ng bato kung saan naka-align yung west. At ngayon ay balik ka na naman, this time papuntang east. Dahan-dahan pa rin ang pag-sway sa detector. Okay, so pagdating sa east, continue ka hanggang 30 meters, bigyan mo ng allowance hanggang ma-detect mo yung nakabaon dyan. Okay. Kung meron silang ibinaon na 1 meter ay kayang ma-detect yan. Okay, dito rin sa north, itry itong bato pag-detect, baka merong treasure enclosed in the rock. At ganun din ang linya, papunta ka dito mag-detect sa south. Okay, so ang metal detector yan ay pangalawang tools sa paghanap ng treasure. Maraming merong metal detector pero hindi sila nakakita ng treasure kasi hindi rin sila marunong bumasa ng mga signs and symbols kung anong mga kahulugan. Kaya parang ano yan, yung knowledge is power, at kung wala kang knowledge, walang power. Ang detector ay secondary lamang yan sa pag-analyze ng treasure, kasi ang mga detector ay hindi yan makadetect ng malalim na pagkabaon. Kaya diyan na naglalaro ang inyong ability or abilidad sa pagbasa ng mga signs of treasure marker. Okay ba guys? Yung detector yan lamang ay supplement at pangalawang tools para i-confirm mo na mayroong mga treasure enclosed in the rock, para hindi na tayo magbabasag pa ng bato. Okay guys? So tapos na tayo sa 4 na giveaways. Itong pagong na nagaturo dito sa east, yan, gawa din kayo dyan ng linya, at kung saan tatama yung linya, example dito na ground, ay i-metal detect nyo rin at i-test dig ng 2 meters. Ngayon, kung ito ay Imperial Treasure Site, kung yan ay baon or kayamanan ng Emperor, merong bunker yan, at ang bunker ay wala diyan sa 4. Ang bunker ay hindi enclosed sa perimeter ng 4 na ito. Ang treasure bunker can be
papuntang south na double the distance of 15. Kung ito ay 15, 30 meters ang bunker. At kung wala sa south, siya ay papunta sa north. Ganon din, double the distance of the giveaway, so 30 meters. And then kung wala sa south, doon tayo sa west, 30 meters pa rin. Kung wala, doon tayo sa east, 30 meters. Ang pinakamagandang alignment na i-detect guys or inyong hukayin ay ang east saka west. Diyan palagi nila binabaon ang kayamanan sa east or west. Pag ito ay nakaharap sa east, example ay ang batong may teleskopyo, atin example ang bato na ito ay nakaharap yan sa east. Ito meaning to say dalawa lang ang dito ka lang titingin, dito ka mag-detect or maghukay. At kung wala dyan ay papunta ka rito align with east sa likod ng bato. Dito rin maghukay, mga tesdig, tatlong hukay. Meron kasing mga treasure hunter na isang hukay lang tapos give up na. Hindi na sila maghukay pa. Ang paghanap ng Yamashita treasure ay mayroong 101 ways. Kahit 100 beses tayo maghukay, gawin natin yan kasi mahirap talaga hanapin ang treasure. Kung magbaon ng hapon ay hindi natin nababasa ang kanilang isip. Mahilig kasi sila sa puzzle, sa mga enigma, sa mga symbols. Kaya mahirapan tayo, lalo na ang kanilang kultura ay kakaiba sa atin, baliktad. Kaya baliktad yung kanilang mga mapa. Kahit ang mga layout, imbis doon tayo sa east ay nasa west ng treasure. Kaya ganyan talaga guys ang paghanap ng treasure. Hindi yan madali. Ako sana ay nakatagpo na ng 3 deposit. Kaya lang naunahan. Medyo nahuli ng konti. Okay, so sana ay meron kayong natutunan sa aking tinuro ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood at